Hi guys, nandito po tayo ngayon sa rack system controller. So, pakita ko sa inyo kung paano siya i-reset dahil may alarm nga itong controller na ito. So, itong controller na to, yan po ang may alarm sa chiller. So, itong isa ay sa freezer. So, itong controller na to, ito po ng ating i-reset dahil may alarm na siya. So, pakita ko sa inyo kung paano siya i-reset. So, napakasimple lang po itong controller na to dahil ito po ay simpleng controller lang. At saka itong isa naman sa freezer side. So, naka-off lang po siya. Wala po siyang alarm dahil pinatay ko yung compressor niya para hindi masyadong maingay. So, okay pong controller na yan. Wala pong alarm yan. Stop lang yung compressor. So, focus na dito sa isang controller. So, itong controller na to, ito po yung may lockout, may alarm siya dahil nag-error yung compressor niya, hindi na umadakay na. So, ipakita ko sa inyo ang error indicator niya. So, ito po yung error indicator ng compressor na nag-alarm siya. So, mamaya i-reset natin maya, pakita ko sa inyo. So, ito lahat po ang controller ng refrigeration system. So, makakita ko sa inyo. So, yan po lahat. So, okay. Panoorin nyo mamaya. Pakita ko sa inyo. Ito po yung video natin ngayon sa ating so ito po yung rack system natin. So ito yung lahat ng control ng rack system natin. So ito po ay centralized. So lahat po yan yung mga controller niya. So itong video na to para lang sa mga lang to, yung mga kunting kalaman lang para meron man kayong idea sa ganito na control na pag nasa lubong nyo to, di may kunting idea kayo. So ito ay basic lang po itong video na to para sa dahil wala pang trouble. Pag may trouble, ipapakita ko rin sa yung video pag nagka-trouble ito. So sa ngayon, pakita ko lang sa iyo ng mga controller. So ito po yung controller ng chiller natin sa chilled cold rooms, chiller cold rooms. So ito po yung Pirac 300. Ito po yung para sa freezer natin. Doon sa baba, ito po yung walk-in freezer. So 5 compressor ang dinadala nito. So yan po. Kung makikita nyo, diba? Ayan, pag nakikita nyo, yan po, nakakama na po yung paa niya 100%. So ang compressor niya 0% pa. So ibig sabihin, hindi pa kaata yung compressor dahil naka 0% pa siya. So itong nag-alarm na to, ano lang yan, yung ina-off po kasi yung ano niyan, yung control ng compressor. So ipakita ko sa iyo na ina-off ko yan. Ito po yung control B niya sa compressor po yan lahat. Ito compressor, ito compressor 5. Ito 4, 3, 2, 1. So 5 compressor po yan. So yan po lahat ng controller ng compressor. Yan po. So ito naman yung ano natin, yung voltage monitor. Ito po yung ano natin, low voltage and high voltage monitor, saka sequence phasing. So yan po. Ito po yung ano natin, voltage monitor, yung sequence phasing sa 3 phase. So ito mga contactor na to, ito po yung mga ano natin, contactor dun sa mga heater. Po at saka ito po yung ano niya, dito po lahat po yung mga relay ng mga control sa safety device. So lahat ng mga safety device nga nakakabit sa compressor, nandyan po lahat. So yan po yung, ito po yung central control B, ito po yung central breaker niya. So ito po yung ano niya. So yan po yung ano niya, transformer niya. Yan po ito yung transformer niya. So ito po yung incoming supply natin. Yan po. So tsaka ngayon balik tayo sa ano, ito yung control A. So
ito yung control A natin. So ito yung mga ano din niya, yung mga relay din niya. Itong relay to sa compressor, ano to, apat na compressor to. Ito 1, 2, 3, 4. So ngayon nagkama na yung compressor na dahil nagkama ng 100%. Ako nakakama ng 100% yan. So yung compressor sign nakakama ng reverse. So kaya yung apat na compressor nag-on na po 1, 2, 3, 4. So yan po. Saka ito naman sa kabila, ito po yung control ng compressor natin sa B, yung control B. So ito po yung ano niya, lahat ng mga relay niya, yung mga control relay niya sa compressor. So ngayon ngayon may ito may nag-alarm siya. So yung chiller controller natin, so natin i-press natin itong nag blink na bola. So ito yan po yung ano, indicator niya sa alarm, yung nag-indicate siya na may alarm siya na sense. So check natin, i-press lang ito isang beses at lalabas yung alarm niya. So nakita yung alarm niya, liquid level alarm. So yung liquid nito ng ano, liquid ng yung liquid receiver niya, bumaba yung level ng liquid dahil lang sabay-sabay lahat kumandar yung cold rooms natin. So medyo nakapos konti yung ano niya, yung level sensor niya. So pakita ko yung level sensor niya, pakita ko sa inyo ano, saan yung level sensor niya. So ngayon, nandito po tayo sa level sensor. Ito po yung liquid receiver natin, oh. Kung makikita nyo, yan po yung liquid receiver natin. Sa ano po yan, sa cold rooms po yan lahat. So dito po yung ano niya, makikita nyo yung level na yan. Yan yung pong ano niya, level niya sa liquid natin. So ngayon, ito po yung high level liquid niya. So yan po ang high level niya. So ito naman po yung low liquid level set glass. So yan po ang ano, kaya nag-alarm siya. So kung bumaba pa ito, makikita nyo bumaba. Yan ang bumaba yung ano niya, yung liquid niya. So yung nakita mo yung parang kulay pink nasa baba na, dapat nakalutang yun sa may gitna. So nandito po yung sensor niya. Makikita mo, ito po yung sensor niya. Yan po, makikita mo yung sensor niya. So yan po ang sensor niya. So yan po ang sensor ng liquid receiver natin. So bumaba siya konti, pero babalik yan pag natin babalik yan. Pag under ng compressor, babalik lahat yung liquid dito sa liquid receiver natin. So balik tayo doon. Saka yan po yung ano, isang sa malaking liquid receiver. Ito po yung sa freezer. Yan po, kung makikita mo, pares din yan, you know? Yan yung pong level sensor niya. Ito po yung ano niya, level sight glass niya sa high level sight. Yun namang isa, yung level ko nakikita nyo, tingnan mo, nakalutang yung ano, yung kulay pink. Yan po, tama po, ganyan. Lahat ng liquid, andyan po, lahat mataas yung level ng liquid. So lagpas siya sa low level. So nakalutang yung kulay green, pink, kulay pink. So yan po, ito naman yung high level niya, yung kulay pink niya, bowl niya nasa ano, baba. So ibig sabihin, nasa ano siya, nasa normal na level lang siya. So tama lang po yan, dahil okay na po. So ito po lahat ng ano niya, specs ng ano, tangke natin ng liquid receiver. Yan po ang ating Freon is 404A. So ngayon, balik tayo sa ating ano, so balik mo tayo. So ito po lahat ng compressor niya sa freezer. Nandito po yung para sa chiller, sa cold room, sa compressor. Yan po. So ito po lahat ng ano niya,
lahat na ito po yung ano niya sa loob. Ito po yung mga ano niya, gauge. Yan po, gauge niya, yan po. Ito yung ano niya, mechanical pressure switch, dampos. Ito po. Lahat po niyan, may cut in cut out, lahat po dyan, nandyan, lahat. Nandyan lahat po. Lahat ng ano niyan, control yan, nandyan. So, yan po mechanical niya, controller niya. So, yan po, lahat ng ano niya. So, yan po. Nakakama na po yung ano, yung compressor na 4, no, naka 100%. So, pag in-on ko itong mga breaker niya, so mag-alarm, andar to lahat ng compressor. So, saya hindi ko muna i-on dahil maingay nga, hindi tayo magkarinigan dito. So, i-reset ko muna yung alarm niya. So, pag reset na alarm nito, i-press mo lang siya ng 3 seconds. So, yan po. Press enter. So, ngayon, may alarm pa ng isa siya. Suction line, high temperature. So, high temperature, dalawa pa lang alarm niya. So, yan po alarm niya, dalawa. Suction line, high temperature. So, ang suction line niya, nag-high temperature. Sabihin yung superheat niya, tumaas yung temperature niya, yung superheat. So, yan po. So, i-ano na natin yan, dahil bumaba nga yung liquid doon sa liquid receiver, kaya tumaas yung superheat niya. Kaya nag-alarm siya, pero babalik yan pag aandar na compressor dahil nasa tamang karga naman po ito. Lahat okay lang po siya, wala siyang leaking. So, nasa normal na circulation po siya. So, reset natin ulit, 3 seconds pa rin. Yun. So, na-reset na siya. Yun, suction line, high temperature. So, babalik-balik yung alarm niya. So, kailangan aandar yung compressor nito dahil hindi mawala yan dahil naka-ano nga siya, naka-lock out nga. So, kailangan i-on natin yung compressor mamaya. So, pakita mo natin yung lahat ng controller. So, itong isa naman, ang alarm nito sa freezer, wala alarm yan dahil yan po ang mga alarm niya. Yung sa compressor 1, yan po. Yan po compressor 1 niya. So, hindi siya mag ano, wala siyang alarm. Normal lang po yung ano niya, nag-indicate yung alarm indicator niya. So, wala pong alarm po yan. Dahil ino po nga yung ano niya, lahat ng ano niya, controller niya sa compressor. So, ngayon, dito po tayo sa control A. Ito po lahat ng controller niya. Ito mga breaker na ito, lahat po ito ay sa breaker po ito, lahat ng heater doon sa baba. May mga tagging po yan, sulat na po. So, lahat po yan, lahat ng breaker po yan sa lahat ng heater doon sa yung defrost heater doon sa freezer and sa cold room. So, pati yung control A, yung control A niya, ito po yung control A niya, compressor A, compressor 2, so compressor 3, compressor 4, ito. So, lahat ng control ng compressor nandito lahat sa baba. A and B po yan po. So, ito po yung ano niya, yung ito po yung MC38 evaporator remote. So, ito po yung mga ng mga fan. Ito po yung mga breaker ng fan, evaporator niya. Ito po yung mga breaker niya sa fan. Yan po. May mga tagging po yan sa isa. Yan po lahat. So, itong naka-off na to, dahil dito ginagamit, ginawang stock tong isang cold room natin doon dahil wala pa masyadong mailagay. So, ginawa mo lang stock. So, pinatay na muna tong yung evaporator niya para walang mag-o-on doon sa thermostat niya. So, nakapatay po yung isa. So, ito yan po.
itong GF42 and GF42, dalawa pong ano yan, yung pong main na ito po yung main cool freezer natin, yung malaking freezer, itong dalawa na to. Saka ito yung ano niya, heater niya, defrosting heater niya sa freezer. So yan po. Yan po mga ano niya, yung control relay ng mga natin heater dyan, nandyan po, yan po lang. So ngayon, baba dito sa baba, dito po yung ano niya, mga control ng ano, yan po yung ano niya sa ito remote yan po, ito po ito sa continuous to sa ano, sa kabila, dahil wala ang space dito nilagay nila. So ito po yung fan, yung ano niya, overload niya. So mga breaker niya, circuit breaker. Yan po, sa nakikita niyo mga heater sa ano to, sa mga compressor, heater, compressor B. Yan po mga ano na ng crankcase heater natin sa compressor heater niya. So ito pong sa condenser niya, overload. Yan po mga condenser overload niya. Ito rin po, overload ito sa compressor B. Sa compressor ito na overload. Yan po, makikita mo yun, nakaset po siya sa 28 ampere. So yan po ang ating control overload ng compressor B natin. So yan po, may 1, 2, 3, 4, 5. So 5 po yan, 5 na overload controller. So ito po yung ano sa A, sa compressor A ito. So ito po yung ano niya, crankcase heater din niya. Ito, apat na breaker. So ito naman, ito po yung ano niya sa fan overload, tatlo. So tatlong fan siya sa condenser fan A. So ito naman sa compressor A, ito na po mga overload niya, apat ang compressor yun, 1, 2, 3, 4, so apat ang compressor. Yan po ano niya, mga overload po niya sa mga compressor. Yan po lahat. So ngayon bababa tayo ulit. So dito na tayo sa last circuit niya. Dito po yung ano niya, ito po yung AKM 11, 12, 13 and 14. So ito po ay sa compressor contactor natin to. Compressor contactor para doon sa apat na compressor sa cold rooms natin. So ito po yung contactor ng ano sa mga solenoid. Yan po. Yan po mga ano, itong compressor na to, ito po yung contactor na to, ito po yung sa compressor B. Yan po, 5 po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 15. So 11 to 15 po, 11, 12 to 15. So po mga natin sa mga solenoid. Ito sa fan, sa jeep. Ito yung malaking fan doon, dahil malaki nga yung cold room na freezer natin doon. So ito yung ano niya, kasi parit siya. Ito yung tawag sa GF42, fan 1, fan 2. Ito po yung mga overload niya. Ito yung contactor niya, ito yung ano dyan. Yan. So ngayon, ito na po lahat yung ano niya. Ito po yung terminal blocks niya. Yan po, kita yung mga terminal block niya. So maganda maganda din pagka terminate. Yan po. Yan lahat po. So maganda ano yan. So yan po lahat ang ating controller. So ngayon, saka yung transformer natin. Yan po. So ngayon, ito po ang ano niya. Ito po yung indicator niya sa lahat ng compressor. Ito po. Ito po yung compressor B. 5 po yan. So ngayon balik tayo sa
compressor. Dito naman tayo sa compressor B, sa freezer. So ito po, makikita nyo po, may ano yan, label oh. Ito po yung oil regulator. Yan po nagre-regulate yung oil ng compressor. So ito po yung ano niya, specs niya, kung makikita mo, yan po. Yan po, oil level regulator. So yan po yung ano niya. So ito naman, ito yung yung mechanical pressure switch. So cut in, cut out. So nakakabit po ito dito sa may ano, sa may suction yan po. Yan po, makikita mo na sa suction po yan. Yan. Suction po siya nakakabit. So ito yung transducer natin. So before and after siya nakakabit, dalawa. So punta yan dito sa papunta yan doon sa ano natin, doon sa control panel. So pares lahat po yan po. Yan po, lahat po yan, mayroong oil regulator, lahat ng compressor. So sabi yung compressor natin, yung spec ng compressor natin, yan po. Emerson Copland. So yan po yung compressor niya. So Copland. Yan po. So yan lahat, pares lahat po yan. So ngayon dito tayo sa ano, yan, takop yan dito. So tingnan, ito po yung oil nya, makikita niyo itong hose ng oil nya. So mapunta po yan dito, yan, ito. So itong oil na to, ito yung oil hose nya, yung pipe nya, yan, mapunta yan. Ito yung oil receiver nya, separator, itong oil separator nya. Yan po, nasa tamang level naman siya. Sa taas yung high level niya. So hindi man high level, that's normal lang din. So yan po ang ano niya. So yan po, babalik po yan dito. Yan po, yung hose na yan, papunta po yan dito sa may solenoid. Yan, solenoid. Then ito po yung oil filter niya. Pasok po yan dito, akyat. So yan po ang ano natin, yan po oil separator pala, yan po oil separator. Yan po oil separator, yan. Yan po oil separator, yan. Yan po, so yung oil na yan, yan po. Papunta yan dito, balik. Yan. Ito po yung ano natin, oil tank. Ito pong oil tank level niya. Ito po yung ano niya, receiver ng oil. So pagkat ma-receive yung oil dito galing doon sa liquid separator, papasok niya dito sa tangke, sa tank na ito, saka ipapasa niya dito sa lahat ng compressor nito isa. So itong regulator na to, ito po yung nagre-regulate sa oil, na ma-maintain niya yung level sa oil dito sa compressor. Hindi siya kailangan masobra, hindi din siya makulangan. Kunwari kung makulangan siya ng oil, so dagdagan niya ng oil ang compressor dahil bumaba ngayong ano niya, level. So wala siya sa tamang level yung oil ng compressor. So ito po yung regulator niya. So yung oil niya ng compressor hindi talaga makaubusan dahil meron siyang oil regulator. So napakagandang control ito. So yan po ang ating lahat ng rack system. Ito po yung rack system. So pakita ko yung specs nito. Yan po yung specs niya. Yan, ampere natin 404. Ampere ito, Frigabon. So Frigabon ang ano niya. So ito naman sa chiller. Yan po yung ano natin, yung chiller. Yan po. So 404 po dito lahat. So yan po, pakita ko rin sa lahat dito yung ano niya, yung lahat ng pipe niya. So itong pipe na to, ito makikita nyo, ito po yung solenoid nya. Ito po ay baga cooler ng compressor po ito. Wala rin masyadong mainit yung compressor, ito po yung ano niya, magbubukas ng solenoid para papasok na yung refrigerant dito sa compressor ito para i-cool down niya. So yung pipe na yan, sundan natin yung pipe na yan. Yan po itong maliit na pipe na yan. Yan, pupunta po yan dito sa galing sa liquid
receiver natin tank. So yan po yung receiver natin tank. So may tatlong ano po yan dyan, oh. Tatlong pipe. Yan po distributor niya. Yan yung ating filter core. Tsaka yung filter core ng maliit. Yan po yung filter core natin ng ano, yung sa chiller, sa cold room, sa freezer. Tsaka ito po yung set glass natin sa set glass. Yan po, makikita yung set glass. Yan po set glass natin. Ito po yung ano niya, yung relief valve. So yan po, yan po lahat yung ano niya. So ito po yung ano niya, suction, no? Makita yung suction niya. Ayan po, ayan yung po suction niya. Series na siya lahat, pati yung discharge. Series din lahat ng discharge. Yan po, pati dyan sa baba din sa cold room. Series din lahat yan. So yan po, napakasipte yung compressor nito sa design nila. So matibay dahil almost 2 years na po ito na tumatakbo na walang problema. So ito po yung ano niya, yung suction niya. Yan po. Tsaka ito po yung ano niya, accumulator niya. Kita ko yung accumulator ano niya, specs niya. Yan po. So ito po yung accumulator ng ano, dun sa freezer natin. Dalawa yung accumulator ng freezer dahil dalawa nga yung freezer natin. Malaki nga yung freezer natin, so kailangan natin dalawang accumulator, dalawa. Yan po, dalawang accumulator po yan. Yan po, kung makita nyo yung ano niya, control niya, yan po lahat yung ano niya. So ito naman sa baba na to, ito po yung accumulator ng cold rooms natin. Isa lang. So dahil konti naman yung ano, di masyadong low pressure to dahil ano naman, nasa kasit lang po to sa 5, 4, 2 positive po yan. So yan po, ito po yung ano niya. Ito din po yung oil tank niya. Ito yung pong oil tank receiver niya lang. Galing doon sa ano, galing dito sa may ano niya, oil separator niya. Yan pong oil separator niya sa cold rooms natin. Yan po. Lahat ng oil na na-separate niya, ipapasok niya dito sa tangke. Yan po, papasok niya sa tangke, tapos ibabalik doon sa, galing dito sa tangke, ibabalik naman niya papunta doon sa compressor. So yan po lahat ng ano ng natin, lahat ng rack system. Ito po yung rack system natin. Ayan po lahat. So napakagandang control po ito. So yan po yung ano niya, yung mga gauge niya sa freezer. So yan po, isa din yung mga seating niya. Yan yung mga seating niya po. May seating po yan sa suction on high pressure. Yan po, lahat po naka-mechanical, pero maganda po itong mechanical control switch niya. Yan po. So lahat po yan sa ano lang po yan, sa freezer. Okay. So ngayon ano pa ba? Ayun na po, balik na po tayo sa natin, nauna natin yung unit. So ayan po. Ayan. So ayan po yung coming power supply natin. So ito naman po, ito yung neutral side sa, ito po yung distributor. So sa ngayon wala pa siyang trouble na medyo grabe. So ano lang po, mga alarm lang. So isahin ko to i-on yung compressor. So maingay ito. So ngayon i-on ko na yung breaker nito para ma-resetan dito yung ano, nakita nyo kanina yung suction line high temperature. So nag high temperature siya. So hindi nga siya ma-reset dahil kailangan paandar mo na yung compressor para ma-set siya yung, kasi may sensor to yun. Bali ang ano niya, superheat niya, na-sense niya na
mainit. So lumagpas siya sa target niya na superheat. So yan mo yung suction niya 6.8. So condensing niya 36. So yan po natin. So i-on natin yung ano niya, yung isa-isa yung compressor. So kailangan isa-isa di-on yung compressor. So on natin isa. Yan po, kumandar po yung compressor. So yan po, makita mo una yung isang error niya, compressor 1 po yan. So ngayon paandarin ko po ulit yung isa. So ito na po yung isa niya. On natin yung control control 2 compressor. So yan, andarin sa ulit. Ito naman compressor 3 on natin. Saka compressor yun, on ulit. So makita mo yan po, compressor 4 on po yan. So ngayon on natin, i-reset natin yung ano. So ngayon naka 100% siya. Makakita no, 100% po yung ano niya. Yan po. So yan po, rin po natin. So yan, makikita nyo no active alarm. So ibig sabihin na-reset na siya dahil suction niya is negative 0.8. So yan po yung negative niya. So ito po, papasa tayo sa parameter niya. May special password po ito. So sa ngayon ito po yung ano niya, factory password niya. So ano lang po, enter mo lang, 0 po yan. Yan po, papasok po na sa unit, status, yan po, may name po. So scroll mo lang, tingnan mo yung lahat ng ano niya, info niya. Scroll, kapatid siya 100%, panuan, pataban, play. So yan yung ano niya, monitor niya, pressure saturation temp. So nasa 13.9. So actual set point negative 10. So differential niya 1. So actual set point niya nasa negative 10. So pressure 10.32 bar. Saturation niya is negative 0.8 degrees Celsius. So actual regency 5 to 66%. So yan po. Okay, balik po tayo sa ganun po, balik po tayo sa set point. So set point niya, suction line B02, yan po. Scroll lang natin yung down yung ano, ito po yan, set point niya. Set point is 42. Suction line, yan po. Ngayon natin back tayo, balik sa on and off. So ang on and off, madali lang yan. Ano mo lang siya, pag enter mo sa on, mag-off po yan. Pag mo nang enter, so hindi mo yung on. So back tayo. So yan ang po lahat yung ano niya, info niya. So dito tayo sa ano niya, input and output. So input and output, status niya digital, analog. Lahat po makikita nyo dyan. Lahat po makikita nyo dyan lahat dyan. Dyan po lahat ng ano niya. So balik tayo. So yan po, scroll down mo lang, check mo lang yung lahat ng status niya sa input and output. So balik tayo. So balik tayo sa gusto mo manual management. Ito po manual, digital, output. Enter mo lang siya, makikita mo lahat na anong gusto mong gawin. So ito, analog output, yan, enter mo lang din, makikita mo din lahat. So ngayon, balik tayo sa dito tayo sa compressor. Ito po yung output na input output ng compressor natin. Enter mo lang din. Andyan lahat, scroll mo lang down. Scroll down. So andyan lahat po yung ano niya. Lahat po ng information niya. So lahat ito yung regulation niya. Ito, so yan po lahat. Yan, may
makikita nyo lang na explore nyo lang. Yan, working hours. Yan lang po. So, back lang po, back. So, ito yung up and down. Pag hindi kayo sigurado, pag may binaw kayo, huwag kayong mag-enter para hindi siya